Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikawang kaninyo, ipipila ka mga gutlo sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong igasaysay, atong sinseryohon, ang unod sa atong nahanay nga topiko sa atong leksyon karong nga semana. Leksyon nga nan ay gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat. Na imo kaming gihatagan og kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. Karon magatuon kami. May tungod sa mga pasidaan, gikan pa sa karaan nga kapanahonan hangtod karon. Aron nga kami makapangandam gayon sa adlaw sa paghukom. O balang Espiritu ikaw mukunsad sa tibok naong sayuta. Gamhi kaming tanan. Nga among sa tinaw kaayo masabtan ang mga pasidaan sa among Ginoo. Aron di namo isalit ko ang mga pagpasidaan, makaandam gayud kami sa pagsugat sa iyang pagbalik. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Magkaigsunan ang atong topiko karon, ikanapulo na nga lesson. Upon whom the ends have come. Ngadto kanila diin ang katapusan maabot. Ang usa ka version, mao lang pero doon nila kalahian. The end of the earth is near. Ang katapusan sa kalibutan duol na. Sa atong tunan mga kaigsunan. Ang atong teksto karon makita sa unang Korinto 10:11-12. Nagaingon nga kining mga butangan na hitabo alang kanila sa pagtudlo ngadto sa laing mga tawo. Kay kini nga mga kasinatian gisulat sa balaan nga mga kasulatan sa pagtudlo kanato. Alang ni adtong mga buhi sa katapusan nga mga adlaw. Excuse me. Busa, kung ang usa ka tawo maghunahuna nga ako maligon, ako magatindog, mangandam siya, kay basin baya siya mapukan. So ang mga pangitabo sa unang panahon, gisaysay, kay kadtong nga mga kasinatian, mo'y atong itudlo sa mga katawhan, aron nga kita magkapangandam. Kay dili maayo nga adunay tawo maghunahuna nga ako maligon ko, makabarog ko. Kay kada tawhana basig sa adlaw nga maabot ang kalisdanan, siya mapukan. Ang mga sugilanon sa balaang kasulatan may tungod sa mga katawhan sa unang panahon, gisulat kini aron masayon nato masabtan. Unsa ang katapusan nga kapanahonan? Sumala sa presente nga kamatuoran. Unsa man ang presente nga kamatuoran? Ang presente nga kamatuoran mo ang kamatuoran nga napasukad sa Biblia. Busa, kining nasulat sa balang kasulatan o sa Biblia, nasulat ka na aron masayon nato masabtan kung magtuo na kita sa libro sa Daniel o sa Pinadayag. Unsang natabo sa lunok, sunog sa Sodoma Gomora, makatabang kini kanato sa pagsabot. Unsang kahimtang sa katapusan sa kapanahunan. Hinunoa adunay mga panghitabo o sugilanon sa balang kasulatan nga dili kayo klaro, di kayo tataw.
tingali ang kahulugan ato panguting kayon mo ni nga ato ning hatagan og pagtagad. Madto ta mga kaigsunan sa pinadayag sa 6:12 og 17. Ang mga taong dautan, mga taong nga nangawala sa adlaw sa paghukom, di sila mo mangutan nga unsa ba na hitabo nganong naingon man ta ani? Dili. Ngano man nasayod na sila. Nagkadungog na sila, nahibalo na sila. Nga ang kordero sa Dios moabot ang panahon nga siya masuko. Gani ang mga dautan nga nangawala nagingon diha kinsa ang makabarog bato kaniya. Kita mo na igsoon, mga dautan nga mga tao nakasabot nga dili gyud nimo matubang ang kordero sa Dios kung moabot na ang iyang kasuko. Kinsa may makabarog bato kaniya. Ang mga nangawala sa adlaw sa paghukom, nahibalo na sila sa mensahe. Nakadungog na sila sa wali. Kay gipawali na may balita sa tibok kalibutan. Nawala sila dili tungod kay dili mo tuo. Nawala sila mga kaigsunan tungod kay di sila mutuman. Nutuo sila nga na katapusan nga kapanahonan. Pero di lang sila mutuman sa gikasugo sa atong Diyos. Sa Mateo 24:36 pangos 44, si Jesus gigamit niya ang sugilanon sa lunop. Ang pagbalik sa anak sa tao sama sa adlaw ni Noe sa lunop. Tanawa ra igsoon. So katong panghitabo sa lunop gigamit ni Jesus nga pasidaan sa adlaw nga siya mobalik na. Ang mga tao ba mga kaigsunan, pag-abot sa lunop, dili buti pasabot nga wa sila kahibalo, 120 katuig. Ang ilang pagpaminaw sa wali ni Noah, tagas magkinabuhi ang mga tao sa unang panahon. Apan mga kaigsunan, samtang nakadungog sila sa wali may tungod sa lunop, di nila masulbad asa dapit gikan ang tubig, kaya wa magiulan sukad-masukad. Wa magiulunop sa mga kasapaan o mga suba. Wala man. Nya kung ay lunop nga nung sa buntod paggibutang ang arka, nakadungog sila sa misay sa lunop. Pero di lang nila ma-reconcile. Imposible nga doon ay lunop. So muna mga kaigsunan, sa maong pagkaagi, sa katapusan ng mga kapanahonan, mausab na ang konsepto sa mga tao. Mo'y nga mga tao, stilan. Labi na science, ilang mauyo pasukaranan. Minilyon na katuig ng kalibutan na. Maura, gabalik-balik ra ang paghitabo. Wa may katapusan ba? Ino na maura na, mga lunop, ay sa sunod na araw po yung lunop na. Linog mo balik, ragapo na siya. Kaya kining panghitabo, gabalik-balik na siya, pero walay katapusan. Di ni matapos. Muna yung una-una sa mga tao. Gani si Apostol Pedro, nagpisa pasidaan, nga maupod na ang kahimtang sa katapusang mga adlaw. Sa katapusang mga adlaw, ang mga tao maghimog katawanan. Himuon nilang katawanan ang kamatuoran. Ilang katawan ang kamatuoran. Kaya ilang sundon ang ilang tawhanon nga kagustuhan. Moingon sila, asa man ang ikadawang pagbalik nga gisaad asa man. Dugay naman to. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 3. Matod pa sa mga tao, ang tanang mga butang, maura na, balik-balik ra, maura gyapon ang hitabua. Nangamatay lang itong mga tawhana nga nakadungog sa pagbalik sa ginawa, magyapon mo balik. Maura na gihapon. Magapadayon na gihapon ang tuyok sa kapanahunan. Si Apostol Pedro igsoon nagasulti nga moabot ang katapusan sa kapanahunan nga kining mga tawhana mudaghan. Ngawa na sila mutuo may tuod sa pagbalik sa atong Ginoo. Di na nila gusto hinumduman pa katong mapasidaan. Di na. Mga lunop, ayaw na dugay na nga istorya. May mga tao nga mutuo ba ang paglunop. Bisan dili sila mga
Kristohanon, mga pagano, sama sa mga Grigo. Dahil mga sinulat sa Grigo may tungod sa lunok. Nakaedad-edad po sa Biblia. Ang ubang gani, una pa sa Biblia. Sama pananglit sa Latin American, mga Mayan, mga Indian, mga Native. Napuilang mga libro nga nasulat nga doon ay lunok nga naitabo. Kita mo nagsoon, dili na sila mga Kristohano, dili na sila mga Diyos nun. So balang kasulatan ng gingon, maabutang panahon mga tao, himulan nilang katawanan. Ang pasidaan sa katapusan, sama sa panahon sa lunok, gikatawan lang nila si Noah. Ilang gisalikway ang pasidaan. Sa maong pagkagi, ang atong pasidaan karon, mao na ang grabe kadaghan ang musalikway. Hebreanon 11, versikulo 7. Sinuwa dako kaayo ang arka nga iyang gibuhat. Dili man lamang kato para siyang paminimalay. Gidako niyang tungod. Kaya kunain mo to, magkasulod yun. Og sinuwa nagbuhat og arka, pinaagi siyang pagtuo. Nga kining nakalibutan tapusong Diyos sa lunok. Sa mga kaigsunan, sinuwa na apil sa linya sa mga tao na doon ay pagtuo. Hebreanon 11:7. Abi ko na to. Nga kita mo ay nagwali ni atong panahon sa lunok. Unya sa kadaghan ng atong giwalian, ato ang pamilya, kauban nato mo'y naluwas. Ibutang kuno nato na sa atong una nga kita mo'y sinuwa. Di ba mo ingon ang mga tao, stila no sinuwa? Di gin maito nga magwawali. Failure gyud ang iyang pagwali. Pamilyar gyud mo'y na luwas. Ang atong pagwali karon usab, daghang mga tao nga mudawat sa kamatuoran. Misay sa tulok ka mga manlunda nga nagalukop na sa tibok naong sayuta. Mga tao na kailana sa atong Ginoo. Nga ang Ginoo nagpasidaan nga sa iyang kaluoy, dili ni dumalayon, moabot ra ang panahon nga matapos iyang kaluoy. Kana igsoon, ato nang ipakailap sa tibok naong sayuta. Daganang nito. Ellen G. White nagingon din ang Ginoo nagtanyag siyang kaluoy. O iyang ipaybalo nga ang iyang kaluoy may kinutuban. O niya ang katapusan nga buhat sa manluluwas matapos na. Ellen G. White, Great Controversy, page 420. Nagpasidaan mga kaigsunan nga ang kaluoy dili na dumalayon, may kinutuban na. Mahinungdan nga atong iglesia, mo pakailap gyud sa maayong balita. Kay dili sa ng panahon ang kaluoy, abundansya. Mora ta mga kaigsunan sa panghitabo, Sodoma ug Gomora, napot tayo makuha. Pasidaan po sa wala pa masunog. Si Pedro nagpasidaan nga katapusan sa kalibutan sama-sama sa pagkasunog sa Sodoma ug Gomora. So katong pagkasunog sa syudad nga dautan Sodoma ug Gomora, doon nato'y hulagway nga paghitabos katapusan sa kapanahonan. Ano yung igsoon? Ang mga tao sa Sodoma ug Gomora, dili sila inosente. Napaybalo sila. Gipaybalo sila. Nga kinilaglagunon. Sumaw niya ang usa ka ehemplo. Nga sidili palaglagon ang kalibutan, pahibaloon gyud. Ang istorya nga nahitabo tungod sa Sodoma ug Gomora mga kaigsunan, nakatudlo kini sa katapusan nga kapanahonan sa atong kapanahonan. Kaysa pinadag 20 nagahiskot nga kining kalibutan pagasunugon sa kalayo. So ang sunog sa Sodoma ug Gomora kini hulagway sa kung sunog nga mahitabo sa pinadag 20 nga ang impierno ipakanaog na. Tingali nga butaan kita sa sala. Nga di nato makita ang atong kaugalingon sa atong pagpakasala. Apan ang salikuaut mga kaigsunan, di ta makakita sa atong pagkamakasala pero makakita ta sa pagkamakasasala sa uban. Di ba na salikuaut igsoon?
Mauning nahitabo sa mga Hudyo sa panahon ni Ezekiel. Wa nila makita nga ilang buhat grabe na yung kangilad. Wa nila sabtang nga katong ilang nabot grabe na yun. Mas grabe pa kaysa ngilad sa Sodoma o Gomora. Muna ang gisulti ni manalag na Ezekiel. Nga naman, panahon ni Ezekiel, grabe igsoon ang pagsimbag mga Diyos-Diyos. Ambot nga naman yun, ganahan magyun tapos simbag Diyos-Diyos. Sabi niyo makasubo na karunusab. Ang hitabo sa Israel, maumaog hapon ang kalibutan ng atong gipuyan. Sumala sa Roma, 1:18-32. Si Pablo nagasulti ka nato, nga kining pagkarotan o kining mga sala nga hitabo, bisan pa man sa dili mga Hudyo, mausab ang ilang mga sala. So karon igsoon na naitalanawon din nga, katugingon ako kaganihan nga, ang saliko out, di ta magkakita sa atong pagkadautan, di ta magkakita sa atong sala, pero maayo ta mong tanaw sa sala sa uban. Si David, mga kaigsunan, iyang giilog ang asawa sa iyang sundalo. Gipadala nga ito sa panggubatan o mamatay dahil gikuha niya si Bathsheba. Huwag yun na kahibalo siya motibo. Apan si Nathan gipadala sa Diyos. Ipabadlong. Gipaagi niya o sa ka-ilustrasyon. David, champion magyuka ka sa human rights. Niya kung sumbong ni mga problema. May managsilingan sapian o pobre. Ang sapian, daghang kaayog mga mananap karnero. Ang pobre, usara yun ka karnero. Usara yun ka karnero. Aparang usa ka karnero, maupag yung giihaw. Ang karnero sa pobre, iyang giihaw. Unya, gipakaon sa iyang mga bisita. Naging si David isulti na ako kisa ng tawhana. Kaya nga tawhana, rekabitahuso. Na siya daghang karnero, hani hawa. Ang karnero nung pinalangga siyang silingan, dulog-dulog o higda, ginapakaon, kauban nila. Mo hinoy gipakuha, unya giihaw, gipakaon siyang bisita. Kaysa ng tawhana, nag-ihaw si Nathan, ikaw ka ng maong tawhana. Nakakita si David sa mga oppressor. Apanwa niya makita ang iyang pagka-oppressor. Nakita na David ang pagkamadaog-daogon sa ubang tao sa ilang sikataw. Apanwa na makita ni David ang iyang pagkamadaog-daogon. Can you imagine? Si Bathsheba nga na ay bana. Maupig iyang nakursunadahan. Ikaw ka ng maong tawhana. Imong magkaplagan mga kaigsunan. Nga ang mga ilustrasyon paghitabo sa Biblia, pulos ang karakter diha. Mga tao sa Diyos. Mga tao sila sa Diyos. Panahon sa bagyo, mga tao sa Diyos, mo minawadan ng pagtuo. Mga itong batayanan, kinipinadeg, Tracy of the Shitting Zone, magbantay kita. Kay katong mudawat sa marka igsoon, mga tao to sa Diyos. Marka sa mga mapintas, mga tao to sa Diyos sa mudawat. Muna yung atong batayanan, mga kaigsunan. Balik ta sa Sodoma Gomora. Kay dunay leksyon nga atong makuha nga sama-sama kinis paghukom sa atong Ginoo. Sa wala pasunuga ang Sodoma Gomora, ang Ginoo o ang duha ka manulunda didto sa balay o sa tent ni Abraham. Ato na nang isorte na. Dito, gipakaon, gipanghugasan nilang mga tiil. Ginoo, duha ka manulunda. Dahil ang Diyos nagsaad kang Abraham. Hindi namang lakaw may, pero ako mong isulti. Sultihan ko kamo. Nga pinagi ka ninyo, mga anak mo. Mga anak mo, ugon niya, kaliwatan mo, gikan kanimo. Ugon niya, adunay manluluwas nga mugula gikan sa imong linya. Ug mga kaigsunan sa subay-subay sa kaliwatan, sige Jesus gikan sa kaliwatan ni Abraham.